Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw naman ng Martes 5, 2024 at hahanguin natin sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanatang 18, mga talatang 21 hanggang 35. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Ipinibilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama ang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Mga namutawing salita ng hari sa isang taong pinatawad niya ng may malaking pagkakautang, milyon ang banggit sa ating pagbasa. Ngunit sa kanyang pagmamakawa, siya ay pinatawad. At sa pag-alis ng taong ito sa harapan ng hari ay nakita niya ang taong may utang din sa kanya. At pinilit niyang siningil nang hindi makabayad ay kanyang ipinabilanggo hanggang sa ito ay makabayad. Nakarating ito sa hari sapagkat maraming nakakita ng kanyang ginawa. Siguro nahabag doon sa taong kanyang pinagbalupitan. So, nang siya'y muling ipatawag ng hari, nagalit ang hari sapagkat siya ay nakaranas ng habag, ng grasya, ng pagpapatawad. Pagkatapos hindi man lamang siya marunong magpatawad at magbigay ng mercy, ng habag sa mga taong may utang din sa kanya. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? May mga taong madaling magpatawad, may iba namang nahihirapan. May kanya-kanyang konteksto at dahilan. Ano ba ang gagawin? Isang bagay ang hindi dapat palampasin, ang mismong maling gawain. Samantalang ibang bagay ang ukol sa taong gumawa ng mali o sala. Wika nga ni San Agustin, kamuhian ng sala, ibigin ang taong nagkakasala. Ngayon naman, pihitin natin ang lagay. Paano kung ako ang pinatawad? Nangangahulugan ba ito na maaari kong paulit-ulit na gawin ang mali? Total, patatawarin din lang naman ako. Aba, hindi ang sagot diyan. Abuso na ang tawag doon. Pang-aabuso yun. Once na tayo ay pinatawad sa ating pagkakamali, habag yung ating tinanggap. Hindi nangangahulugan na gagawa ulit tayo para tayo ay makaranas ulit ng pagpapatawad. Sabi ng ating binasa, pang-aabuso yon. Ang ibig sabihin ng abuso ay maling gamit. Pagsasamantala na ang tawag doon. Ayun. So mas malalim pala, pagsasamantala. Kumusta naman ang aking pagpapatawad? Kung hindi ko pa kayang magpatawad, kahit man lang ba ang maipagdasal ang kapwa ko'y nagkasalay, hindi ko man lamang magawa. So sa pangparaan pala para tayo makapagpatawad ang ipanalangin yung mga taong nagkasala sa atin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord.
Bye-bye and bye-bye.